Mr. President, thank you, distinguished Majority Floor Leader. With the permission of our colleagues, ilang bagay po ang nais ko sanang sabihin, paumanhin. Dininig ko muna ang posisyon at opinyon ng bawat isa bago ko pinagpasahang bumaba mula sa kinakaluklukan at kinakaupuan ko at sagutin ang ilan sa mga puntong na nasimulan at natapos ng Senado. Yung pangatlong impeachment complaint ni Ombudsman Mercy Gutierrez. Final yan 3 araw bago mag-adjourn ang Senado sa kanyang regular recess, walang eleksyon nun. Nung nag-resume, dun lamang sinet ang trial. Pero bago nag-resume ang Kongreso, nagbitiw si Ombudsman Gutierrez. Ano ang ginawa ng Senado? Walang trial, hindi kinonvene ang impeachment court, as the Senate dinismiss yung impeachment complaint. Pinagpasahan nila. Resign na pala eh. Wala na tayong kailangan gawin. Naalala niyo po yung debate? Na meron pa namang penalty of absolute perpetual disqualification. That was discussed. But by way of precedent, the Senate did that. So if you look at the past presidents of the Senate, nagawa po nila yon, pinagbotohan po nila yon. Without convening the impeachment court. Wala pong nagsabi, hoy, inaabandona ninyo ang inyong constitutional duty nung ginawa ng Senado yun. Paano po yan, Ginoong Pangulo? Pagsang-ayon ba ang karamihan o ng pinakamaingay o matatalino sa ating bansa? Okay lang. Pag hindi sila sang-ayon, hindi na okay. Bugbog ka na. Bugbog na institusyon. Dapat may gawin na tayo. The Constitution, the rules, and the precedents, Mr. President, do not change simply because a group says otherwise. Balikta naman pa natin. Yung isang naudlot na impeachment complaint laban kay dating Chief Justice Davide. Karamihan sa mga civil society groups tutol doon sa impeachment complaint na yon. Tungkol sa corruption din yon. Tungkol sa pag-aabuso din ng poder yon. Parehong mga grounds. Dahil yun naman ang ground ng impeachment talaga eh. Anong sinabi nung halos parehong grupo ngayon na gusto ang ulo ni Vice President Sara? Ay, masama yung impeachment yan. Hindi yan dapat i-file. Dapat i-dismiss nyo yan. Mabuting tao si Chief Justice Davide. Nagsalita pa ang mga miyembro ng Senado nun. Kahit padala ng Kamara sa amin, hindi namin tatanggapin yan. Sinabi din po ng Senado noong mga panahon yun. At saka busy kami sa budget. Kailangan muna namin unahin yan bago yan. Babalik ko ang katanungan. Nagbabago ba? Depende kung sinong may gusto. Hindi ba dapat kung ano yung pamantayan at batayan kaugnay na impeachment complaint, sino man ang nasasakdal? Pareho at parehas ang pagtrato natin. Ngayon, kaugnay ng kasalukuyang impeachment complaint. Nakalagay po sa rules ng Senado, ang impeachment proceedings dapat i-refer sa Committee on Justice. Ang ginawa ng Senado, bagaman pareho ang rules natin na bahagi ng ating President, ni-refer sa Committee on Rules na siyang naging hudyat para buuin ang impeachment court. Sa Estados Unidos kung saan natin kinopya ang karamihan ng mga probisyon ng ating impeachment rules, ang mga miyembro ng Kamara na nag-hire ng impeachment o mga prosecutors, sila ang nagbabasa niyan. So nung nakita po namin sa parte ng Secretariat, yung President na yon, nung nakita po namin yung probisyon na dapat sa Committee on Justice i-refer, sinuggest namin na basahin yung articles of impeachment ng prosecutors mismo. Sa Senado, hindi pa sa Korte. Para magsilbing hudyat yon ng pag-convene ng impeachment court at panunumpa ng mga judges ng impeachment court. Yun po sana ang nakatalagang gawin sa June 11. Nasabi po ni Senator Villanueva, ano nga ba ang pagkakaiba? June 2, June 3, June 5, June 4, June 9, June 10, June 11. Kung susundan natin ang ginawa ng mga ibang impeachment court sa mga nagdaang panahon, ini-issue lamang nila yung summons para mabigyan ng sapat na panahon. Ang
nasasakdal na isumite yung kanyang answer dyan sa impeachment complaint. At pagkatapos nun, dahil magtatapos ang kapangyarihan ng mga prosecutor sa June 30, hindi po tayo pwede magpatuloy sa ating paglilitis dahil hindi naman pwedeng one side lang yung ating mapapakinggan pagkatapos ng June 30. Doon sa nagsasabi na may mga private prosecutor naman na i-appoint ang Kamara. With the principal goes the agent because the authority of the principal ceases by June 30. So, napag-usapan, tatawid ba ito? Tatawid ba ito sa susunod na Kongreso? Kung gaano rin karami siguro ang senador, ganun karami din ang opinion. Kung gaano karami ang abogado, ganun karami din ang magaling nilang basehan kung tatawid nga ba o hindi. My position is that it will. Mr. President, Your Honor, allow me to read a portion of the deliberations of the Constitutional Commission on this matter. Delegate Aquino, because I would proceed, quote, from settled jurisprudence that impeachment proceedings are essentially judicial in nature, such that it follows that when the legislative chamber undertakes these proceedings, it sits as a court of justice. And therefore, it is not bound by the rules of legislative sessions. It cannot adjourn. Assuming that the session is adjourned, impeachment proceedings should not in any way be affected by the adjournment of the session. Delegate Romulo. That is not precluded from our proposal. If the Commissioner wants to make it explicit and to suggest amendments to that effect, I suppose I would not object. Our thinking is that if the Commissioner's premise is that it is like a court of justice, maybe an adjournment of the hearing will certainly not preclude it from continuing the proceedings on some other day. In other words, it could not lose jurisdiction just because of adjournment. Add to that, Mr. President, what the minority leader said during earlier sessions we've had. Hindi porkit pinalitan yung judge, dismissed agad lahat ng kaso at magsisimula uli. Ang prinsipyo pa ng batas na nagsasabing anumang sinimulan, dapat lamang tapusin. Plus ang president natin, kaugnay sa SET, na tumatawid yung kaso sa SET, bagaman nagpalit ng Kongreso, bagaman nagpalit ng mga miyembro ng Senado at maestrado ng Korte Suprema. Now, allow me to state a few more things before I yield the floor. Mr. President, Congress cannot pass an irrepealable law. Very much so that we cannot bind the next Congress. Whatever we decide with respect to this issue, kung tatawid nga ba o hindi, would have to be confirmed, affirmed, or rejected as the case may be by the 20th Congress. Some of us will be part of that. Some of us will no longer be part of that. But we cannot tie their hands and bind their hands. But the same is true, Mr. President, Your Honor, if at all, with the House of Representatives as well. The 19th Congress also, to my mind, cannot bind. If the 19th Congress Senate cannot bind the 19th Congress, the 20th Congress Senate, then in the same breath, the 19th Congress House cannot bind the 20th Congress House. Certain procedural, to my mind, compliances need to be made in order for this to be done. As a last point, Mr. President, Your Honor, oo nga po at marami nagpapahayag na opinyon at maraming sinasabi laban sa Senado at higit pa sa sinumang miyembro ng Senado laban sa inyong lingkod. But I consider that as part of the burden of leadership, Mr. President, Your Honor. Bahagi yan ng trabaho bilang tagapangulo ng Senado na balikatin kung anumang pagsubok, anumang pasanin, anumang patutsada na ibabato sa Senado o sa tagapangulo ng Senado kaugnay ng ginagawa o di nito ginagawa. Pero alalahanin din sana ng ating mga kababayan,
Bagaman karapatan nilang sabihin at magsabi ng kanilang nasa sa loob, tulad ng paggalang na ginagawa natin sa mga nagpapahayag ng kanilang opinyon sa labas lamang ng Senado. Para po sa akin, lahat po ito ay welcome at respetado ko dahil sa isang demokrasya, importante ang malayang pagpapahayag ng opinyon. Sa isang demokrasya, Ginoong Pangulo, hindi naman pwedeng nagkakasundo tayo sa lahat ng bagay. Sa isang demokrasya, tama lang, okay lang at dapat lang na magkakaiba tayo ng pananaw basta't hindi tayo nagsasakitan, basta't hindi tayo nag-aaway o dumarating sa punto na magkakasakitan. Malaya tayo makakapagdebate pero sa dulo, tulad lamang ng nakarang eleksyon, pagbobotohan po natin ito at ito'y masesettle sa pamamagitan ng botohan. Sino man ang manalo sa botohan, hindi nangangahulugang tama. Sino man ang matalo, hindi nangangahulugang mali. Iyon ang gusto ng nakararami. Gayon din sa mga opinyon na inihahayag sa ngayon. Hindi porkit yan ang tingin ninyo, tama na kayo. Hindi porkit na hindi sang-ayon ang ibang tao sa inyo, mali na sila. Hindi po ganun yun. That I am not, or anyone here in the Senate is not on your side, does not mean that they are wrong and you are right. Only history will be the judge of that. Kaugnay naman ng mga legal na opinyon. Dapat ganito, dapat ganyan, ito ang forthwith, dapat ngayon na, dapat bukas, pwede sa Miyerkules. Ang pwede lamang po naman magpasya ng legalidad niyan ay ang Korte Suprema. Hanggat hindi po nangyayari yan, malaya tayong pwedeng magdebate at sabihin ang ating kanya-kanyang posisyon na buong na bukas at buong pahintulot ang binigay ng Senado para mapakinggan yan. Hindi lamang sa iba't ibang social media platforms, pati dito sa plenaryo ng Senado. Again, Mr. President, before I conclude, I thank our colleagues for enunciating their opinion, their positions on this matter, and for the healthy debate that we saw and heard regarding this matter. As stated by Senator Tulfo earlier, at some point in time, we will have to put this to a vote. And as I believe, we will put this to a vote in the next few minutes. Hiling at dalangin ko, ano man ang maging resulta na ninanais ng mas nakararami, galangin ng kada at bawat miyembro ng Senado. Dahil sa dulo, tagapangulo man ako ng Senado, batikang senador ka man o baguhan, tigi-tigisa lang po tayo ng boto. Pantay-pantay po tayo pagdating sa kapasyang ito. Maraming salamat po sa